Welcome back to another video. In this video, isosolve na natin lahat ng mga worded problems sa week 6 LAS natin. So, wala nang intro. Diretso na tayo dun sa mismong worded problems. Tapos, per worded problem, dun ko na lang introduce yung mga formula na gagamitin. So, sa number 1, the measurement of a room in the house is 3.6 meters by 4.8 meters and a height of 2.6 meters. What is the weight of the air in the room? So, question is yung weight ng air in the room. Yun yung pinapasolve sa atin. Kapag yung given na density of air is 1.21 kilograms per cubic meter at room temperature and 1 atmospheric pressure. So, ngayon, tingnan natin yung mga given. So, first given yung mga dimensions natin. 3.6 meters by 4.8 meters. Tapos, may height siya na 2.6 meters. Tapos, density of air, 1.21 kilograms cubic meter. Tapos, yung atmospheric pressure niya, 1 atmospheric pressure. Pero, hindi pa natin to gagamitin sa pag-solve ng ng weight ng air. So, tinatanong nga dito is yung weight daw ng air. So, obviously, it's in newtons. Kailangan nating mahanap muna yung mass kasi matatandaan natin, weight is equal to mass times acceleration due to gravity o sa G, which is 9.8. So, ngayon, kailangan muna natin hanapin yung mass ng air. So, para ma-solve natin yung mass ng air, pwede natin gamitin yung formula of density. So, kung matatandaan natin, ang formula for density is P, small letter P, is equal to mass over volume. Yan. So, since meron tayo ditong given a density ng air which is 1.21, pwede natin diretsong substitute dito. So, 1.21, sulat lang natin. Substitute lang natin. Equals M. Wala pa tayo niyan. Yan yung hinahanap natin. So, sulat lang natin. Diretso na natin sulat na mass. Volume. Ito yung volume, i-compute natin based dun sa dimensions ng room. So, ito, meron kang 3.6 meters, 4.8 meters, and height na 2.6 meters. So, multiply mo lang itong tatlo na to, makukuha mo na yung volume ng room. Kasi length times width times height lang naman. So, 3.6 times mo dun sa 4.8 times mo dun sa 2.6. So, ngayon, gagawin natin yan is cross-multiply. So, mass times 1, it's mass pa rin. Then, 1.21 times mo yan dito sa mga dimensions. Tapos, kung ano man yung makukuha mo, yun ay yung magiging M mo o yung mass. So, ngayon, calculator natin. 1.21 times 4.8 times 2.6 tapos times natin doon sa 1.21. Nandun na pala yung 1.21. Doon pala sa last. Ito na lang, 3.6 na lang. Hindi na natin nakasali dun sa pag-multiply. So, ito yung magiging mass natin, 54.36 kilograms. Ayan. So, ngayong may mass na tayo, pwede na natin isolve yung weight. So, magkuha lang ng weight, mg lang. So, magiging yung mass na 54.36. Ita times lang natin siya dun sa 9.8. So, ngayon, calculator lang natin. Times 9.8. So, nakuha nating sagot ay approximately 532.76. 532.76
newtons since weight force itong pinag-usapan natin. So, yan na. Nakuha na natin yung weight ng air dun sa room na yon. So, ngayon, nasagot na natin yung sa first worded problem. Pwede na tayo mag-proceed dun sa pangalawa. Number 2, what force does the atmospheric pressure exert on the floor in problem 1? So, ngayon, pinagsama ko sila. Hindi ko inalis yung sa number 1 problem kasi continuation siya dun sa problem number 2. So, ngayon, pinapahayap sa atin is yung force daw na nadala ng atmospheric pressure dun sa floor. So, kung mapapansin nyo, halimbawa, ito yung room. Sabihin natin, ito yung room. Yung air o yung atmospheric pressure na yan, nag-exert siya ng force. Siyempre, mag-exert siya ng force pababa. mg. So, yan yung force na kailangan nating hanapin. So, para makompute yung force na yan, kailangan nating isolve yung pressure mismo. So, sa pagkuha ng pressure dun sa room na yon, kailangan natin gamitin tong formula na to. So, ito, capital P to. Huwag kayong ma-confuse sa symbol ng density and symbol ng pressure. Symbol ng pressure, capital P. Symbol ng density, small p. So, ngayon, sa pagkuha is PO. Pag sinabing PO, ito yung given na atmospheric pressure. So, dito, meron tayong given na 1 atmospheric pressure, 1 atm. So, mamaya sa-substitute natin yan. Plus natin sa small p o density nung dun sa object na yon. Tapos, times natin sa g o acceleration due to gravity. And times natin dun sa h, which is yung height. Ayan. So, makikita nyo, meron tayong height na 2.6 meters. Yan yung given natin na height. So, ngayon, pwede na nating idiretsong substitute. So, sa PO, makikita nyo 1 atmospheric pressure. So, 1 atm siya. So, ulit ko na lang dito. 1 atm. Yan. Pero kung matatandaan natin, sa formula kasi nito, hindi pwedeng yung atm yung gagamitin natin. Kailangan natin siyang palitan into Pascal, yung unit niya, PA. So, gagamitin natin yung 1.013 times 10 raised to 5 PA or Pascal. Ito yung gagamitin nating unit. So, yan yung gagamitin natin for this problem. So, ngayon, pwede na nating substitute yung PO. Yan yung magiging 1.013 times 10 raised to 5 plus natin dito sa PGH. P is yung density na given. Yung kanina, 1.21. Ito siya. So, parenthesis natin. 1.21 times natin doon sa 9.8 which is yung acceleration due to gravity. Times natin doon sa height. Yung height na given natin is 2.6 meters. Ayan. So, ngayon, minsanan na lang sa calculator siguro. 1.013 times 10 raised to 5 yung value niya. Plus natin dun sa 1.21 times 9.8 tapos times natin sa height. Yung height is 2.6. So, nakuha nating value for pressure is 101,330.83. Yun na lang siguro. Saan? 330. .83. Yung unit nito is PA or Pascal. Ayan. So, ngayong nakuha na natin yung pressure, pwede na nating isolve yung force. Kasi kung matatandaan nyo, force pinapahanap sa atin dito. So, kapag hinahanap natin yung force, ang unit natin is Newton. Matatandaan nyo kasi N, Newton. Matatandaan nyo weight force ang specifically weight force kasi nga mg. Ayan, yung ina-exert nun sa floor. So, kailangan natin ngayon
hanapin yung mass naman by using yung force. So ngayon, mag-clear ako ng space para sa solving natin. Ayan, ngayon may space na. So kung matatandaan natin, ang formula natin for pressure, so aside doon, ang isang formula natin for pressure is force over area. Force over area. So kung makikita nyo kanina, hindi ito yung formula na ginamit natin. Kasi nga unang-una nga, wala tayong force. Hindi natin alam yung force. Pero we can solve for the area. Kung matatandaan nyo, ang pag-solve sa area ng isang surface is using 2 dimensions. Yung 2 dimensions na yon is yung length and yung width ng object. Ayan. So ngayon may pressure na tayo na given, pwede na nating i-substitute. So yung P, papalitan natin nung nakuha nating value kanina ng pressure, which is yung 101,330.83. Ayan, kaya tinabi ko siya dito sa gilid kasi gagamitin pa rin natin. Tapos, force natin, hindi natin alam. So, hayaan lang natin yan dyan. Area, pwede nating masolve by 3.6 times 4.8. Ayan siya. So, calculate na muna natin para minsanan. 3.6 times 4.8. So, nakuha natin is 17.28. So, para makapag-derive tayo o makuha natin yan, cross multiply lang natin. Cross multiply. So, kalalabasan nito is yung force. Yung force magiging equivalent siya dito sa kakalabasan ng product ng 101,330.83 at 17.28. So, ngayon, times lang natin siya dun sa 101,330.83. At ang nakuha nating sagot, approximately 175,000. Tama ba nakuha ko? Hindi, 1,750,996.74. So, 1,750,996 0.74 newtons. Ayan. Ngayon, solve na natin yung pinapahanap sa number 2. Pwede na tayo mag-proceed sa third worded problem natin. Number 3, a swimming pool has a measurement of 50 meters by 25 meters and 2.5 meters. The pool is filled with water. What is the force on the bottom of the pool? Sorry, nabubol na ako. So ngayon, halimbawa meron kang swimming pool. Yan, tapos puno daw siya ng tubig. Pinapahanap sa atin is yung force exerted sa bottom ng pool. So alam natin na force is equal sa mg. So, kailangan natin hanapin yung total mass ng water times natin siya dun sa acceleration due to gravity. And then, makukuha na natin yung pinaka-force exerted dun sa bottom ng pool. So, ngayon, sa pagkuha ng mass, pwede natin gamitin ulit yung formula for density. So, kung matatandaan nyo, density, P is equal to M over V. So, magde-derive tayo yung formula for mass, cross multiply. So, magiging siyang mass is equal to density times dun sa volume. Yan, sa volume. So, kung mapapansin nyo ngayon, wala pa tayong density. Wala tayong given na density. Pero kung matatandaan ninyo, yung density ng water, alam naman natin value, density ng water. Sulat na lang natin. Saan kaya? Dito na lang. P of water is equal to 1,000
kilogram per cubic meter. Ayan, so at least hindi na siya unknown value. Kasi sabi, filled with water, so at least alam natin na yung density is ito na, 1,000 kg per cubic meter. And then yung volume, pwede naman natin i-compute by multiplying these three dimensions. These three measurements of 3 dimensions. So ngayon, pwede na natin itong idiretso. So yung ano natin, magiging density is 1,000. Wag muna natin lagay yung mga units, minsan na lang mamaya. And then, ito times 50 mo, dun sa volume, times 25 times 2.5. Times 50 times 25 times 2.5. Kung ano man kakalabasan sa calculator, yun na yung magiging mass natin. So, 1,000 times 50 times 25 times 2.5. So, nakuha nating mass is equal to 3,125,000. Ang unit natin ay kilograms. Ayan. So, ngayon, nakuha na natin yung mass ng water. Pero ang problema, kailangan nahanap natin is force. So, itong kilograms na to, ito times pa natin siya sa 9.8 para makuha natin yung force na exerted sa bottom of the pool. So, ngayon, kiklear ako ng space para sa solving. So, pag times sa 9.8. So, ngayon, force is equal to mg. So, gagawin natin yung mass is 3,125,000 times natin sa 9.8. So, ito lang sa calculator, times mo sa 9.8 yung nakuha nating mass. Ayan, so lumabas 306 or 30,625,000 newtons. So, yun yung force na exerted sa bottom of the pool. 30,625,000 newtons. Ayan. Ito yung nakuha nating force. Ayan. Ngayon, nasagot na natin yung pinapasagot sa atin sa number 3. Pwede na tayo mag-proceed sa number 4. Number 4, what is the force on the ends of the swimming pool in problem 3? So ngayon, pag sinabi nating ends, ay assume na ito yung corners ng pool. Kasi meron ba dito cube? Try nating mag-construct ng cube. So, mahalaga dito na ma-visualize natin ano yung tinatanong. Dito, cube, rectangular prism pala, sorry. Since rectangular itong natin. Yung pool, hindi pantay yung length and width nila. Ayan. So, ngayon, pinapahanap sa atin is yung sa corners. Ano daw yung pressure o yung force dun sa corners ng pool. So, kung mapapansin nyo, ito yung mga corners niya. Ito yung corners niya. Itong diretsong line lang na to pababa. Ayan. So, one corner, pangalawang corner, and pangatlong corner. Tapos ito, pang-apat na corner. Siyempre, yan? Quadrilateral. So, apat yung corners niyan. So, ngayon, paano ba natin mahahanap yung corners nito? Ayan, especially ito. Paano natin makukuha yung force na na-exert dun sa mga corner o ends ng swimming pool? So, ngayon, yung way dyan, yung formulang gagamitin ay 1/2 times P, density, density to, times G, acceleration due to gravity, times height, tapos times height mo ulit. Ayan. So, actually, hindi given talaga yung formula na to. May derivation dito.
actually ginamitan ng integral calculus yung pagkuha sa formula dito. Pero hindi ko napapakita, medyo mahaba, madugo yan. Doon ako pinaka nahirapan kaya matagal bago ko na-upload tong video na to. So ngayon, ito yung gagamitin na derive. So bakit h lang? Ba't ita-times lang sa h? Kasi mapapansin nyo, height lang, one dimension lang, corner lang. Pero kung hahanapin mo yung sa corner o dun sa mismong force na na-exert dun sa mismong wall, it's either gagamit ka ng times WH o dun sa width nung or times LH o dun sa length and height. Since dito, one dimension lang pinapahanap, yung sa corner lang, gagamitin lang natin is height. Ayan. So, ayan, pwede na tayo mag-substitute. 1/2. And then density. So, kung matatandaan nyo yung density natin kanina, dapat hindi ko na binura. Bagay, given naman, density ng water is 1,000. So, sulat na lang natin, 1,000. 1,000 density of water times natin sa 9.8 acceleration due to gravity times natin sa height. Height is 2.5 meters. Ito siya, 2.5 meters. So, pwede natin gawin, imbis na times 2.5 times 2.5, pwede na lang natin erase sa 2. Yung 2.5, same lang din naman. Ayan siya, dalawang h. So, 2.5 raised to 2 na lang para magkasya. So, ngayon, pwede na nating isolve to. So, 0.5, kalahati, in decimal ng 1/2, times natin sa 1,000 times 9.8 times 2.5 times 2.5 or 2.5 raised to 2, pareho lang. So, nakuha nating value ng force ay 30,625. 30,625 newtons. Ayan. So, ito yung nakuha nating force na na-exert ng water dahil sa pressure niya doon sa mga corners o end. Corners. Ayan, corner. Doon sa corner ng swimming pool. Ayan. So ngayon, nasagot na natin itong fourth worded problem. Pwede tayo mag-proceed dun sa fifth. Two pistons of a hydraulic lift have diameters of 50 cm and 10 cm. What is the force exerted by the larger piston when 150 newtons is placed on the smaller piston? So ngayon, illustrate ko muna. So meron daw hydraulic lift na may dalawang piston. So yung isang piston mas malaki, yung isa mas maliit. Ito siya. Tapos ngayon, dun daw sa larger piston, hindi natin alam ano yung weight niya. Hindi pa natin alam yung weight niya o yung force na nandoon. Pero dun sa smaller piston, 150 newtons. Ito siya, 150 newtons. Ayusin ko lang. Newtons. Ito siya. Tapos ngayon, yung dito sa larger piston, hindi pa natin alam yung force. So, sulat natin. Force, hindi pa natin alam. Ayan, hindi pa natin alam yung force dyan. So, ngayon, meron tayong given na yung diameters daw is 50 cm and 10 cm. So, obviously, yung larger piston, siya may 50 cm na diameter. So, sulat natin 50 cm. And yung isa, 10 cm. Ayan. So, ang formula na gagamitin natin dito, simple lang, force 1, o yung force na meron dun sa unang piston, over area 1, o yung area nung unang piston. Tapos, equate natin siya sa force 2, force ng pangalawang piston. Tapos, area 2, area ng pangalawang piston. Ayan. So, ngayon, lilabel natin as force 1 yung 150 newtons. Tapos, area 1, kung
matatanda nyo, pi r squared. Yan yung pagkuha sa area ng circle. Since diameter sabi, so circular yung shape ng mga piston na yan. So, i-substitute muna natin. Force 1, yan yung magiging 150 newtons natin. 150 newtons. Tapos, area 1, solve muna natin. So, calculator. So, pi times r. Yung r natin doon sa smaller piston ay 10. Raise natin sa 2. So, nakuha natin 314.16 na lang. Round off na natin. 314.16. Ayan, ito yung area ng smaller piston, 314.16. Tapos, equate natin siya sa force 2. Since force 2, hindi pa rin natin alam. O yung force ng larger piston, lagay lang natin F2. Yan lang. Tapos ngayon, kunin natin yung area nito. Yung 50 cm na diameter. O radius ata. Yun, nagkamali ba ako? Diameters pala. So, medyo mali ako doon. So, kung diameter pala siya, so, ibig sabihin, kakalahatiin pa natin. Nagkamali ako, sorry. Hindi siya 314.16. Ayan, pi r squared nga siya. Mali yung ginawa ko. So, kanina, since given diameter, gagawin natin kalahati ng 10. So, 5. So, nakuha nating area doon ay 78.54. So, sulat natin. 78.54. Sorry, nagkamali ako. Tapos ngayon, 50, kalahati niyan is 25. So, sulat natin dito, 25. So, nakuha nating area dyan ay 1,963.5. 1,963.5. Ayan. So, ngayon, magko-cross multiply lang tayo dyan para makuha na natin yung sa force 2. So, cross multiply. Force 2, mas magiging siyang 78.54. Force 2, equivalent siya sa 1,963.5. So, 1,963.5 times natin dun sa 150. So, nakuha natin ay 294,525. Ayan. So, para force 2 na lang matira, divide both sides by 78.54. And para mag-cancel na to. Yan, cancel na yan. Tapos ito, 78.54. Yan. So, di-divide na natin. Divided by 78.54. So, nakuha nating value ay 3,750. So, sulat natin. Force 2, equivalent siya sa 3,750 newtons. Ayan siya. So, ngayon, parang nagpapansin ko, parang magkaiba yung sagot ko doon sa answer key. Check natin. Doon sa answer key. Anong number kasi yun? Ay, hindi. Tama ata. Nag-match. Oo, nag-match sagot. 3,750 newtons. Number 5. Ayan. So, tama yung nakuha nating sagot. Buti na lang napansin ko kanina na hindi ko pala nakalahati. So, ngayon, pwede na tayo mag-proceed dun sa kasunod na problem sa number 6 worded problem natin. Number 6, a block of wood measures 0.20 meters by 0.30 meters and a height of 0.10 meters. The block of wood is submerged to a height of 0.045 meters. Calculate the mass of the wood. So ngayon, let's assume na yung ano dyan is water. Water yung fluid
o liquid kung saan nakasubmerge yung wood. Yan. Tapos, ito yan. Ito yung block of wood. Kunwari, ito yun. Tapos, yung block of wood daw na yan is submerged 0.045 meters. Yan. Nakalubog siya ng 0.045 meters. Pero yung total height niya is 0.10 meters. Ayan, 0.10 meters daw. Yun yung mapapansin nyo. So, ngayon, pwede natin tong isolve. Titingnan natin yung ratio. Gaano karami o ilang percentage nung wood yung nakalubog. So, para makuha natin yan, pwede natin gawin yung ratio siguro. Ratio. Sulat na lang natin ratio is equal to 0.045 divide natin doon sa total height ng wood, which is 0.10. Ayan, so calculator. 0.045 divided by 0.10. Equivalent siya sa 0.45. So, ito yung ratio niya. 0.45 or 45%. Ayan, 0.45. Yun yung nakuha nating ratio nung pagkalubog. So ngayon, based dun sa density of water, matatandaan yung density of water, P of water density, small p to, equivalent sa 1,000 kilogram per cubic meter. Oops, matigil ko masulat centimeter. Per cubic meter. Ayan. So ngayon, gagawin natin, para makuha natin yung density nitong mismong wood, density of wood, sulat natin, density of wood times natin, pagta-times natin yung ratio and yung density of water. So, sulat natin 0.45 times natin dun sa 1,000. So, 0.45 times 1,000 equivalent siya sa 450. So, density ng wood equivalent siya sa 450 kilogram per cubic meter. So ngayon makikita nyo yan later on bakit natin kinuha yung density of wood. Yan, nakuha natin yung density of wood. Gagamitin natin pa para makuha yung mass ng wood. Okay, so ngayon mag-create ako ng space para sa solving natin dun sa mismong mass ng wood. Kung matatandaan natin, ang formula for density ay mass over volume. Ito siya, mass over volume siya. So ngayon, meron na tayong given na density. Since na-solve natin yung density of wood, sa-substitute natin tong small letter p into 450. Yung mass, hindi pa natin alam. Mass nung wood. Pero yung volume, pwede natin kunin. So, pag-times natin yung dimensions niya. 0.2, 0.3, 0.1. Okay. So, 0.2 times 0.3 times 0.1. Tapos, cross-multiply natin yan para dun sa mass. Yan. So, makukuha nating M pag na-multiply na natin to lahat. So, 450 times natin sa 0.3 times sa 0.2 times sa 0.1. Tama ba yung mga ayun, tama. So, ngayon, ang nakuha nating mass ay 2.7 kilograms. Ito yung timbang ng kahoy o yung block of wood. 2.7 kilograms. Ayan. So, ngayon, nakuha na natin yung pinapasolve sa number 6. Pwede tayong proceed dun sa
last worded problem natin. Number 7. The weight of an object hanging on a spring balance is 35 newtons in air and 25 newtons when the object is submerged in water. The weight of the object is 30 newtons when another liquid of unknown density is used. So, question, what is the density of the unknown liquid? So, illustration muna natin. So, merong spring balance. So, dun sa spring balance na yon, may nakasabit na object. Ayan. So, kapag nakabitin daw siya sa air, yung weight ng object, ito siya, weight niya. Siguro hindi ko nasulat yon. Ang weight niya is 35 newtons. 35 newtons. Tapos, kapag naman siya, yung nakasabit na yon, yung object na nakasabit na yon, ay nakalubog daw siya sa water. Ito, nakalubog daw siya dun sa water. Pag nakalubog siya sa water, ang nagiging weight daw ng object na yon ay 25 newtons. So, sulat natin. 25 newtons. Ngayon, kapag daw nakalubog na naman siya sa isang unknown liquid, so, copy na lang natin siguro to. Kaya, pwede ba? Ay, wait. Nagkamali ako. Sorry. Copy. Paste natin. So, kunyari, hindi water to. So, ibang liquid. So, sa unknown liquid daw, yung nagiging weight niya is 30 newtons. Ayan. So, pinapahanap sa atin, ano daw yung density nung unknown liquid na yan. Kasi kapag sa water, alam naman na natin na yung density ng water is 1,000 kg per cubic meter. Pero itong unknown liquid na to, hindi natin alam ano yung density niya. So, yun yung kailangan natin i-solve. So, ang magagamit natin dito is yung buoyant force. So, mapapansin nyo, nung nakasabit pa siya dito sa air, 35 newtons yung weight niya. Pero nung nalubog siya sa tubig, 25 newtons. So, bakit naging 25 newtons na lang? Kasi dahil dun sa buoyant force. So, yung buoyant force, siya yung force na magkakos ng object para mag-float siya. So, mapapansin nyo dito, ang buoyant force natin is 10 newtons. Wait, so, gamit ako ibang color. Is 10 newtons. Kasi originally, nung nakahang siya sa hangin, ang weight niya is 35 newtons. Pero nung submerged na siya sa tubig, 25 newtons na lang. Nabawasan ng 10 newtons. Kasi yung 10 newtons na yun yung buoyant force na nag-cause ng lesser weight ng object. Kasi yun yung nagkakos nga para mag-float yung object. So, yun yung 10 newtons na buoyant force na nakuha natin. So, gawin natin siya ng equation. So, buoyant force equals 35 minus 25. Ayan. So, nakuha nating buoyant force ay 10 newtons. So, minus nyo lang siya mula dun sa original pag nakahang lang siya sa air. And then, yung weight force niya kapag nakasubmerge na sa water. Yun yung buoyant force natin. Ngayon, meron na tayong buoyant force na kuha na natin, which is 10 newtons. Pero ang formula talaga for buoyant force, kung gusto nating makuha yung buoyant force, kapag hindi given yung ganyang mga illustration, buoyant force is equal to small letter P, which is density, times mo dun sa V, which is yung volume, times mo dun sa G, acceleration due to gravity. So, mapapansin nyo, meron na tayong buoyant force. So, pwede tayong mag-substitute. Ang wala tayo ngayon is yung V. Ito, yung V. O, yung volume, itong object na sinubmerge natin sa water. Yung object na nakasabit dun sa spring balance. Yun yung kailangan nating hanapin. So, BF, 10 newtons, may value na yan. Substitute lang, 10. Density of water, 1,000. Volume, hindi natin alam. So, sulat lang natin na ganyan. Tapos, times natin dun sa 9.8. Times 9.8.
which is yung acceleration due to gravity. So, magiging siyang 10 is equal to 1,000 V times 9.8. So, 1,000 times 9.8 muna. 1,000 times 9.8, equivalent siya sa 9,800. Tapos, since 1,000 times 9.8, 9,800 nga. 9,800, itong V. Ayan. So, yan yung magiging variable natin, letter V. So, para V lang matira, divide both sides by 9,800. 800. So, cancel na to. Divide na natin yung 10 sa 9,800. Nakuha natin ay 0.00102. Yun na lang siguro, 0.000. Ang dami. Sige, kunin na natin. So, ang volume natin na solve ay 0.001. 0.00102. Yan. Ang unit natin ay cubic meter. Volume kasi. Yan. So, ito yung volume ng object. So, ano na natin? Yan. Pero pinapahanap sa atin kasi is yung density ng unknown liquid. Pero using this volume, mamaya makukuha natin yan. So, I guess, let's create a space muna. Create a space muna. Ayan, so di ko na tuluyang binura yung BF kasi kakailanganin natin. So ngayon, kailangan natin dito is yung pagko-compare na natin. Kanina pinag-compare natin yung sa hanging spring balance, yung nakahangin lang siya sa air. And then yung isa nakahang siya pero nakasubmerge siya sa tubig. Ngayon, ko-compare natin yung nakasabit lang siya. And then yung nakasabit siya at the same time nakasubmerge siya dun sa unknown liquid. So ngayon, kailangan natin is yung buoyant force nung sa liquid na yon. So, mapapansin nyo, 35 minus 30, ang buoyant force nito ay 5 newtons. 5 newtons. Kasi nabawasan lang ng 5. So, 5 newtons lang. Mas maliit kumpara sa water. So, 35 minus 30, nakuha natin ay 5 newtons. So, balik tayo sa formula natin kanina. Pala, hindi ko na rin binura. BF is equal to density times volume times acceleration due to gravity. BF, meron na tayo ulit na isa-substitute na value which is yung 5 newtons. Yung P, density, ito yung hinahanap natin ngayon. Hindi natin alam yung density ng liquid na to. Unlike kanina sa water, alam natin na 1,000 siya. Ito hindi natin alam. So, sulat lang natin P. Pero ngayon, alam na natin yung volume ng liquid. Nung object na nakasubmerge. So, lalagay natin yung value na nakuha natin kanina. So, para hindi na ako mahirap magsulat, kakopy ko na lang. Ayan, 0.00102. Tapos, times natin siya sa acceleration due to gravity, which is yung 9.8. So, magiging ganito siya, 5 is equal to, tapos ito times natin sa 9.8. Nakuha natin ay 0.01 P, small letter P, which corresponds to density. So, 5, yan, itong pareho na to, parehong equation. Itong equation to, divide by 0.01, pareho, para mag-cancel doon, yung letter P na lang matira. Kuha na natin yung value ng density. So, 0.01. Ito, magka-cancel. So, yung value natin for P, tingnan natin. 5 divided by 0.01. So, nakuha nating value ay 500. Ito na yung magiging density. 500 kilogram per cubic meter. Ayan.
So, expected naman na mas maliit yung magiging density niya, yung kumpara dun sa tubig, since mas maliit din yung buoyant force niya. So, kung makikita nyo, yung buoyant force niya, 10 newtons dun sa water. Tapos, dun sa buoyant force ng unknown liquid is 5 newtons. Kung mapapansin nyo, doble ng water. Doble dun sa water. Tapos, ayan yan. Since doble siya sa water, yung density ng water is 1,000. So, kung kakalahatiin mo, kasi kalahati ng 10 is 5. So, obviously, kalahati nung density ng water, yung density ng unknown liquid na yan. Since kalahati nung buoyant force ng water, yung buoyant force ng unknown liquid na yan. So, parang makikita mo na yung ratio sa buoyant force and buoyant force and density magkapareho. Ayan. So, nakuha natin 500 kg per cubic meter. So, nasolve na natin ngayon lahat ng kailangan nating isolve for week 6 LAS. See you in the next quarter.